So kung nagbabala ka umuwi ng Samar at nakamotor ka at first time mong sumakay ng barko ng may dalang motor, pues para sa itong video na to. Dahil for today's video ay ituturo ko naman sa iyo kung paano sumakay ng roro or barko kapag may dala kang motor or sasakyan. May ginawa na nga pala tayong video na katulad nito pero yun naman ay galing kami ng Allen at papuntang Matnog. So itong gagawin natin video ay manggagaling naman kami ng Matnog going to Allen. Magkaiba kasi ang proseso dun sa Allen kaysa dito sa Matnog. So tapusin nyo tong video na to para may makuha kayong tips and advice at magkaroon na rin kayo ng idea kung magkano yung mga babayaran. Tara, simulan na natin yung video. Let's go! So mula dito sa Sorsogon City ay meron pa tayong tinatayang 60 kilometer na tatakbuhin bago tayo makarating dun sa Matnog Port. At kapag nakarating kayo dito sa Petron ay kakanan na kayo dyan patungong pier ng Matnog. So sa pagkakaalam ko nga ay last na tong gasolinahan na madadaanan nyo kaya mas mabuting magpakarga na kayo dito dahil magmula dito sa Petron ay malayo-layo pa nyo. Kailangan takbuhin nyo bago kayo makarating ng pier ng Matnog. At kung abutan naman kayo ng gabi ay hindi ko na may advice sa inyo na magpatuloy pa bumiyahe papuntang pier dahil sobrang dilim talaga ng daanan dyan. Mas maiging magpaabot na lang tayo ng liwanag kaysa madisgrasya pa tayo. At magkaiba nga ang proseso dito sa Matnog kung ikukumpara mo dun sa Allen. Dahil sa Allen ay pagpasok mo pa lang ng pier ay nandun na lahat ng kailangan mong gawin at hindi ka nalalayo pa. Dito naman sa Matnog ay kailangan mong pumunta dito sa tinatawag nilang kubo-kubo dahil dito ka kukuha or dito ka magpapabooking. Dito ay kailangan mo lang ipasa yung mga kailangan dokumento ng sasakyan katulad ng ORCR at syempre pati na din yung driver's license mo. At saka kanila bibigyan ng stub at yun naman ang ipapakita mo dito sa kanilang one-stop shop. So dito naman sa one-stop shop ay madali lang din ang proseso. Bali bibigay mo lang dyan yung ticket na nakuha mo dun sa booking area nila at dito ka na rin magbabayad ng mga karampatang babayaran katulad ng pamasahe ng motor, pamasahe ng driver at passenger. At pagkatapos nyo dito sa kanilang one-stop shop ay pupunta na kayo dito. Opisina naman ng Coast Guard para patatakan yung mga ticket na binayaran mo. Or kung tuwagin nila ay kailangan mo muna magpa-clearance dito sa Coast Guard. At pagkatapos mo magpa-clearance sa Coast Guard ay ituturo na nila sa iyo kung saan kayo dapat sumakay na barko. Dito ay hindi naman natin kailangan pumila dun sa mga malalaking truck dahil may sariling pila ang mga motorsiklo dito. Bali 10 motor lang nga pala ang sinasakay nila kada isang barko. At kapag katapos mo magantay dun sa waiting area nila ay tatawagin naman kayo dyan ng guard kung pwede na kayo sumakay ng barko. Kadalasan nga pala neto ay ang unang pinapasakay sa barko ay yung mga motor dahil dun kayo niyan nilalagay sa may bandang dulo ng barko. At bago tayo sumakay sa barko ay papapilahin muna dito yung unang 10 motorsiklo na sasakay ng barko at maghihintay ulit tayo dyan na tawagin tayo ng mga crew. Kailangan dito ay hawak nyo na lahat ng ticket na nabayaran nyo dahil ipapakita nyo yan dun sa mga staff ng barko bago kayo pasakayin. At kapag clear na kayo dito sa mga tauhan ng barko na nagche-check ng mga dapat nyong bayaran ay pwede na kayong sumakay niyan sa barko. Dito ay pagsakay nyo ay i-guide naman kayo ng mga crew ng barko kung saan kayo dapat pumwesto. At sila nang bahala mag-secure ng motor nyo yan. Bali itatali lang nila yan kapag hindi umalog-alog or matumban yung mga motor natin kapag tumakbo na yung barko. So sa amin nga dito ay nagbigay na lang kami ng tip dun sa mga crew ng mga barko para magkaroon sila ng extra care sa motor natin. At para ingatan din talaga nila ng maayos. Hindi ko naman sinasabi na hindi nila iingatan kapag hindi kayo nagbigyan ng tip. Yung sa amin lang ay magkaroon sila ng extra care dun nga sa motor natin. At take note mga master, hindi pare-pareho ang oras ng pag-alis ng barko dahil iba-iba ang tagal ng oras sa pagkakarga ng mga sasakyan sa barko. At nakadepende din sa kondisyon ng panahon ang pag-alis ng barko. So katulad nga dito sa experience namin ay inabot na kami ng umaga bago maglayag yung barko. Dahil kung mapapansin nyo ay medyo maalon din talaga. Siguro ay umaga na nagbigay ng clearance yung Coast Guard. Kaya umaga na din kami nakapaglayag. Pwede nga pala itong tumagal ng 2 oras sa pagtawid mula dito sa Matnog hanggang dun sa Allen Port. At syempre depende din yan sa sama ng panahon. So para nga sa mga driver or mga rider na katulad ay sinasamantalan namin yung ganitong pagkakataon para makabawi na din napagod dahil sa haba ng biyahe. At pagdating nyo ng Port of Allen, ay wala naman na kayo masyadong gagawin dito guys dahil lalabas na lang kayo ng barko at wala na kayong kailangan lakarin pa ng mga papeles. Ang gagawin nyo na lang dito ay hintayin nyo na magtawag sa mikropono yung mga crew ng barko dahil yung mga may dala ng sasakyan ang unang pabababain sa barko. At sana'y nakatulong sa inyo ang video na ito. At gusto ko lang din pala i-shoutout yung mga bago nating followers at hindi ko na kayo may isa-isa dahil napakarami talaga
talaga ng mga bagong nag-follow sa atin ngayon. Maraming salamat po sa inyo. At gusto ko din pala i-shoutout yung mga magigiting natin na mga OFW na madalas manood at mag-comment din dito sa mga ginagawa nating video. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsubaybay. So hanggang dito ko na lang tatapusin yung video natin guys. At sana'y nakapagbigay ito ng tip at idea sa mga gustong sumubok na umuwi ng Samar gamit lamang ang motorsiklo. So kung umabot ka sa dulo ng video na to, baka pwede mo naman i-like at i-share na rin. At mag-comment ka na din kung tagasan ka para malaman naman natin kung hanggang saan umaabot yung video natin. Maraming salamat po sa panonood. Peace!